Gagawa tayo ng Mango Mochi Bites. Oh, tingnan niyo yan. Yes, eto ang small version natin ng Mango Mochi. Alam nyo, habang nag-e-edit ako nito, ako'y natatakam. At lahat po ng ginawa natin ay ubos na po kasi naman, ang sarap niya talaga. Hindi ka magkakamali sa ganitong combination. At para sa exact measurement sa mga sangkap, i-check nyo po ang description box or comment box. Para sa mochi natin ay gagamit tayo ng glutinous rice flour, cornstarch, sukal, konting asin. Mix muna natin to. Yan. Tapos, paglagay tayo ng gatas, water, cooking oil, and then i-mix natin to na mabuti. Kung gusto nyo naman na isang flavor lang, ay pwedeng i-mix mo na dito. Pero dahil dalawang flavors yung gagawin natin, hahatiin pa natin to, tsaka ako maglalagay ng flavors and kulay. Okay, divide ko na siya sa equal parts. So, ngayon ay maglagay tayo ng flavor. So, eto ay vanilla flavor lang. Eto naman ay gagawin nating ube. Para naman matingkad yung kulay, maglagay pa tayo ng white na food color. Mix natin ito na mabuti. Okay, so ilagay natin siya dito sa ating mga molde. Eto ay lightly grease ko na. Transfer na natin. Tapos ay takpan natin ito ng malinis na tela. Lagay natin yung takip. At dapat po ay kumukulo na yung tubig ninyo bago po isalang. Tapos ay steam natin ito for 15 minutes or until hindi na po siya basa. At eto na po sila, so hanguin lang natin ito at i-cool down. Okay, so gawin natin yung ating dip or pwedeng tawagin na sauce, meron tayong gata. Tapos ay isimmer na muna natin ito ng mga 2 minutes. Simmer lang ha, huwag yung pakukuluan. And maganda na halu-haluin para hindi siya mamuo. Ayan. Next naman ay maglagay tayo ng ating kondensada. Okay, sa tamis, kayo na ang bahala ha. Kung gaano katamis yung gusto nyo. And maglagay tayo ng all-purpose creamer. Tapos maglagay tayo ng konting asin. Mix natin ito na mabuti, tapos lutuin natin ng mga 2 to 3 minutes. Ayan, so itabi lang muna natin ito at palamigin. Okay, so ito ay medyo malamig na. Actually, warm pa siya and better na ganun. Or basta kaya nyo na siyang i-massage. Okay, so tatanggalin lang natin yung ating mga mochi dito sa ating molde. So again, maganda na may cling wrap dito sa ating countertop or sa table ninyo. Tapos gamit ka ng gloves para hindi po dumikit. Okay. Okay, so nakapanood ng mga mochi recipe natin, you know the drill. So ang gagawin lang natin ay ininid natin ito or mamasahin until maging stretchy. Bakit po dapat masahin? Dapat po kasi maging stretchy para hindi po siya madaling mapunit. Yan. So ganyan lang naman. Masahin mo lang siya ng ganyan. Pwede mo hampas-hampas. Yan. Yan. Ganyan. Ganyan. Oh. And eto na po siya. O, stretch natin ha. Oh. Ang ganda, di ba? Hindi siya basta-basta napupunit kapag namasa mo ng maayos. Okay. Yung isa naman. Okay, next. Eto. And then next ay i-cut natin ang matamis natin na mangga. Ayan. So ngayon ay balutin na natin yung ating mangga ng ating mochi. Okay, so una ay kuha tayo dito ng kapiraso. Tapos ay i-flatten natin pero hindi masyadong manipis ha. Ganyan lang. Oh, diba? Ganyan lang. Tapos kuha tayo ng mangga. Lagay natin sa gitna. Tapos, i-seal natin yan. Ayan, o. And then, i-coat natin siya ng desiccated coconut. Or kung ano yung gusto yung i-coat dito. Ayan, o. Ayan siya. Same din dito sa isang kulay.
Huwag masyadong manipis. Bakit? Mapupunit po siya. So, hindi na kailangan gumamit ng rolling pin sa pag-flatten mo. Ayan. Yan lang. Ayan siya. Diba? Tapos, desiccated coconut. Oh. Okay, so dalawang size yung nagawa ko. Meron tayong ganito kalaki at meron din ganito. Para sa akin, kung ganito yung cut ng mangga, better na ganito yung size niya. Siguro ito ay nasa mga 1 tablespoon ng ating mochi dough. So again, ganito ko siya ginagawa. Kuha ka ng maliit. Tapos, yung gilid ang medyo manipis. Medyo lang ha. Tapos yung gitna, huwag masyadong flat. Tapos maglagay tayo ng mangga sa gitna. Pagsalubungin natin yung mochi. Ayan. Okay. Tapos seal natin yan. And eto na po siya. Ayan. Tapos coat natin na desiccated coconut. Okay, para ibenta mo siya, pwede mo ilagay sa clear pack tapos ilagay ka ng dahon ng saging. Optional, pero alam mo na, dagdag siya na nakaka-attract sa mata ng customer mo. And, nga pala, tingnan nyo. May ginawa akong huli. O, diba? Pwedeng ganito din kaliit. Tapos, lagyan natin ito ng sauce. Tapos, magbabaon tayo ng kanyang stick or fork na maliit. Takpan natin yan. Ayan, o. Tapos, pwede mong lagyan ng brand name mo or yung store mo. Or pangalan ng Mochi Mango. Ayan. Ayan, so tikman na natin. Tignan nyo to. Buksan natin. Wait. Oh, tignan nyo yan. Oh my God. Ayan no. Ano bango? Okay, tikman natin. Ito yung dip natin. Alam nyo, ang sarap talaga ng dip natin. Yung mangga po ay nakain ko na. Ayan, pero okay lang dahil eto, kahit mochi lang yung natira, alam nyo, masarap pa rin to. Dahil ang sarap po ng dip natin. Okay, again ha, pwedeng iba't ibang palaman talaga. Kung gusto nyo ang palaman nito ay keso, pwede. Tapos yung dip, pwede na ibahin mo. Pero diba, kapag mangga kasi, hindi ka talaga magkakamali sa lasa. Kasi halos lahat ay gusto talaga ang mangga. At yung mochi or yung malagkit. And yung sauce po natin, walang etchos, masarap po siya. Malinamnam kasi siya eh. Imagine mo yung lasa niya, may gata, may all-purpose creamer, and then matamis dahil sa kondensada. Very rich yung lasa. Talaga malinamnam. Yun masasabi ko lagi. Kaya gustong-gusto ko to. Kaya kung gusto nyo din siyang pang-negosyo, pwedeng-pwede. Ayan o. Pwede nyo pang damihan to. Again, sa size, pwedeng ganito. Pero yung mangga kasi nito, maliit. So, pwede laki-lakihan mo yung mangga mo kung ganito yung gusto mong size. Tapos, kung gusto mo naman yung ganitong size natin, pwede ganito kaliit. Ay, eto oh. May mas maliit pa nga ako nagawa oh. So, pwede din. Ito talaga, literal na isang ganun mo lang, wala na. So, pwede ganito kaliit kung gusto mo. So, marami ka ding magagawa kapag ganito kaliit. And yes, yung combination naman niya na may desiccated coconut ay masarap din. So, naalala nyo yung milk bomb? Ang nasa loob naman nun ay pastillas. Gumawa po tayo ng pastillas, yung binilog talaga natin yung pastillas tapos inilagay sa loob ng mochi. Ako lang. Solid yun na pastillas, pero katagalan ay nagiging gooey siya. Kaya kapag binight mo siya, talagang parang nagme-melt. Hindi yung gagawa kayo ng parang creamy na dating na pastillas. Kasi mahihirapan kang ibalot yun sa mochi. So, talagang gagawa kayo ng pastillas na Pero yung pastillas lang na kondensada and milk powder lang yun. So, madali na version ng pastillas yun. Actually, marami gumagawa nito, pero sa dip na iiba tayo. So, ayan, sana nagustuhan niyo ang recipe natin ngayon. Ciao!
At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page at i-follow nyo ako sa TikTok.